Balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahon iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang itinanong, "Rabay, kailan po kayo dito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at magbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Tugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain iyon."
Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang mananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupurihan namin ang Panginoon Jesus. Sa pagkaala-ala ko, as far as I can remember, this is my third time na nagmisa ako dito sa iyo. Hindi pa siguro, hindi pa tanda. I came here in 2005. That was during the ordination of Father Charlton. So that was the first time I had Mass. Yung iba siguro bago na ngayon because almost 20 years na nakararaan. The second time around was in 2010. So I came here. So sabi ko, hindi na ulit ngayon. So hopefully hindi ito yung pangatlo ko. Hindi ito yung pangat, no? Pangatlong hain, pangatlong init. Kundi ito na yung sunod-sunod na. So I would be assigned to you for the next 3 years. Salamat naman sa mainit na pagtanggap. Ika nga. Today is the feast day of Saint John Vianney. Who is Saint John Vianney? I was asked a while ago, and then I told them that Saint John Vianney is the patron saint of priests, especially parish priests. That's why he is considered and known by the church and appointed by the church to be the patron saint of all the priests. So, araw namin ngayon. So, yun nga, maraming salamat sa mga pagbati. This day, Saint John Vianney would have told the priest that the main reason why you are ordained is to bring the faithful closer to God. Ilapit ang mga mananampalataya palapit sa Panginoon sa pamamagitan ng Sacrament of Reconciliation. So you will be the bridge. Kayo ang tulay mula sa sanlibutan, mula sa mga nagawa ng ating mga kapatid. Ilapit mo siya sa grasya ng ating Panginoon. Ngunit ako man na pastol ng simbahan, sa priest, acknowledge the fact that we are also human beings just like you. Though hindi ito an excuse to say so, pero I think there is a need also for us to pray. Hindi na, kasi kumbaga Sabado, nauubusan din kami ng, imagine, ang dami ninyo who would be asking, Father, ipagdasal mo kami. Father, ipagdasal mo yung aking asawa. Father, ipagdasal mo yung aking anak. Father, ang dami. Diba? And then, who would be asking us? So, there are times when we are also, we feel, in particular, drained at times also. So, we are also asking your prayer support na sana magkaroon pa ng energy si Father. Na sana magkaroon pa siya ng lakas, magtyaga, mag-research, para hindi pa balik-balik yung kanyang mga sharing, na parang hindi pangat. Father, pangat na ito, pangatlong dinig na namin ito sa mga sinasabi mo. Baka hindi mo lang alam, kami ay rinding-rinding na rin sa makikinig sa iyo. And that is sometimes, you lose the energy. Nawawalan kayo ng energy. Ako si Father naman na mag-mibis. Hindi na ako pumunta. Although, at the back of our mind, sinasabi na, no, it's not Father. Hindi siya yung sinasamba natin. Naging daan lamang siya para mapalapit tayo sa Panginoon. Amen? Huwag yun naman sana tingnan yung mukha ko. Nasulog na. Kasi hindi ito, kundi yung relasyon natin, personal na relasyon natin sa Panginoon. Na kapag tinignan ninyo, you look at our own weaknesses, yung mga pagkakasala, sana mag-mirror. Titingnan din ninyo na kami man din, si Father ay kawangis din naming makasalanan. Na kailangan din namin ipagdasal si Father na sana manatili siya, nakaugat doon sa Panginoon. Kasi nga, we just imagine, I was last year
assigned in Italy. And doon sa mga doon, napatunayan ko na mas kailangan ng mga pastor because there are so many of our brothers and sisters who are in need for pastors. Na kung saan-saan na lang nakita yung dahil walang nagagay sa kanila. Before coming in here, I passed by itong lugar kung saan marami yung mga kapatid natin na nagbabalot. Ano ito? Dito sa may Central. Okay. And then, I found them, di malapit sa Catholic Center. The one that is here. Worldwide. Okay. Worldwide, there are a good number of our brothers and sisters who are packing all the things. Malayo pa ang Pasko. Lahat may carton ang dami ng mga boxes doon. May medium, may small, may large doon. Ang dami. Yung mga pinaglumaan siguro ito ng mga gamit, mga toaster, kung ano-ano mga gamit. Inilagay na doon. Yung iba, double pa, triple pa. Yung pinag-ano yung carton, baka daw masira. Okay. At least may tatlo. Magdasira yung inner part, yung outer ay okay pa. Kaya yung tingnan ko, yung outer yung unang nasira. At least may pangalawa, may pangatlo pa. Pagprotekta lahat. No? Pinagmamasdan ko, I watch this brothers and sisters of ours packing all the things. Karamihan pagkain. Halos madalang hangin, mahihinga doon. Lahat sinisik-sik-sik-sik-lig at umakapaw sa dami. Kasi wala naman doon sa bigat, kundi doon sa size. Eh, saksak ng saksak ko. Pwede lang gamitan natin ng bayong para sumiksik doon. Kasi nagbabayad ka na nga ng mahal sa pagpapadala. Okay? Pero, tapos kasama pa yung dasal. Sana huwag akong mabudol. Sana makarating ito doon, di ba? Tapos tinitingnan sabi, uy, check nyo yung mga expiration date. Baka dumating yan doon, kakantahan na tayo ni Pabaruti, no? Kung yan di mabili, may amag sa tabi. Inaamag na talaga, oo. Pero wala nang expiration. Pwede ba ito? Hipan ko na lang para mawala yung mga amag na yan dyan. I-bless ko na lang kay Father. Ibig mo na rin sa Father para at least tabla-tabla. Sabay ko tayo. Okay. So yung mga ganun, nandyan yung part of our being a Christian is yung the love that binds us together. You are far from your families and loved ones. Imagine, we are still in August. Malayo pa yung bell. September, October, November, December. Sabi ng mga kapatid natin Ilocano, bumper to bumper. It's still hard. But we are already preparing para sumaya naman ang ating mga kapatid doon sa ating bansa. Amen? Pinapasaya natin sila samantalang tayo dito nagtitiis. Parang may mga sakit na mga tis. Alam mo yung mga tis? Pamabaga. Tulad ng arthritis. Masama kaya na tinitiis. O sa Bisaya pa, ang bagong tunay hindi kamatis. E na-disgrasya dito sa Hong Kong na buntis. Na mag-adil. So that is our life, but we cannot not detach ourselves from the fact that we're looking for food. Ano ito? There are two things here. One is the physiological or the physical food that we need. Kaya nga, almusal, pamahaw, panyaga, paniudto, lunch or dinner, panyapon, o panghapunan, lahat ko minsan, isa na lang. Isang saing, good for 3 meals. Diba? Isang business ka lang, no? Tapos, anong pagkain? Anything. Pinainit ko na lang kay Titi. Kasi nga 3 times a day, the same. In the morning, in the noon, and
But in spite of that, because of our love that binds us to our loved ones, nagtitipid tayo para maipadala tayo doon sa kanila. Masaya-saya nila, di ba? Sana all. Habang sila ay nag-i-enjoy, yung inaantay lang ninyo, actually, marinig yung isang makapangyarihang salita, one of the most powerful words that your loved one would say, thank you. Maraming salamat. Pag wala, nawawala yung energy natin. Parang ayaw na nating magpadala. Diba? Nawawala ka agad ng gana. Kasi nga, di salamat, di hi, di ho, wala ka nang marinig. Diba? Eh lahat ng ginawa mo, lahat ng pagtitipid ginawa mo. Kahit hindi pa Pasko, Pasko na yung kanta mo. Itlog na naman o kay tuli ng araw. Itlog sa daan, dilabang mo kay naman. Ayun ay itlog, dapat ka sa lakada. Ayun ay itlog, tayo ang pagbahala. Itlog na naman ulit ang araw natin pinakabibigay. Kahit pa ulit-ulit yan at nakaka-high blood, but we don't care about this one. What we care about is the happiness of our loved ones, right? Kasi naghahanap tayo ng response. So, ito nawawala lahat ito. The food, the physical food, perishes. The Lord said in the Gospel, do not look for food that perishes. Look for food that lasts. Ano ito? Kasi pag nakakain na yung mga mahal natin sa buhay, after 3 days, it is already deposited in the organic bank. Nandun na sila deposit, nakadeposit na ito. What will remain? Yung memory, di ba? Like the corners of my mind, misty water-colored memories of the way we were. Yung pakikipag-ugnayan natin sa kanila, that would stick in our mind and hopefully in their minds and in their hearts. That act of giving, which expresses our love, that is more than the physical food. And that is we call the relational food. Diba? Kahit wala namang maibigay, diba? Kung hi and hello, sapat na para sa atin. Yung salamat, malaking bagay para sa atin. Yung I love you, yung sorry. These are 3 most powerful words that sometimes we long to na marinig. Pero kung minsan, yun na nga alam, ipinagkait pa kung minsan ibigay. So, our prayer, just like St. John Vianney, na mawala na lahat ng physical food, but the spiritual food lives on. Nagtrabaho ka from Monday to Saturday looking for physical food. Sunday, or once in your life, once a week man lang, you offer, that is for the Lord. Lord, this is for you. Today, I give that time for you. Kahit wala akong ganang makinig kay Father, I give the time for you. Kaya hindi naman yan si Father. Walang winta yung mga sinasabi niya. What matters is my personal relationship with the Lord. Amen. Kaya madalas natin sinasabi, Lord, I am not worthy that you should enter under me. Hindi tayo, wala tayong karapatan na mag-uuna sabi, Lord, I am not worthy because of our sinfulness. Pero hindi namuhunan yung Panginoon. He comes to us in the form of bread in our Holy Communion. Kaya pag maano natin, pag natanggap na natin si Lord, parang gumagaan yung ating pakiramdam. Parang lahat na makasalanan, nalimas lahat ito at napalitan ng bago. Yun yung sinasabi in the second reading. Sa second reading, when you receive the Lord, nagbago. Kung hindi man nagbago yung anyo mo, ganyan ka pa rin, sulog ka pa rin, ganyan. Pero nagbago yung pananaw. Nagbago yung tingin mo sa kapwa mo. Nung dati ikay mapanghusga, ngayon ay marunong ka ng magpatawad. Kung dati ikay mapangbataas, ngayon marunong ka ng magpakumbaba. Yun yung conversion sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoon. That is the real food that God is telling us that will allow us to live forever in the Spirit of Christ. Amen? Let us all stand and together as one family to confess our faith.
Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat.